Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli magandang araw, Bayan ng Briggs Point. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa segment po ng Talakayang Bayan. Welcome po sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Dito lamang po sa inyong paboritong programa na naglalayong maghatid po ng tama, wasto at napapanahong impormasyon para sa bawat mamamayan. Ako pa rin po inyong makakasama, Allen Galicia Archie. At ngayon ay makakasama natin sa segment ng Talakayang Bayan ang isa sa masigasig na lingkod bayan na tumututok po sa kalusugan at nutrisyon ng ating mga kababayan. Walang iba kundi po ang pinakamaganda dito po sa bayan ng Briggs Point, ang ating Municipal Nutrition Action Officer ng Briggs Point, Miss Lorraine F. Abyugmang. Magandang umaga. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ako, napakalambing, nakakainlab ang boses. Ngayong buwan ng Hulyo, ma'am, ating ginugunita ang Nutrition Month, kaya naman napapanahon po ang ating mga pag-uusapan. At para po, hindi na natin pahahabain pa, ano po, mga kababayan. Alam kong pati kayo ay gusto niyo na rin marinig kung ano po ang mga sasabihin ng ating napakagandang panauhin. Dahil last time po, ang ganda-ganda ng ating interview sa kanya. At ang sarap-sarap pakinggan ng kanyang boses. Parang may pressure dun, mama. Konti lang, ma. Ante-ante. Ayan. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Nutrition Month tuwing buwan ng Hulyo. Ano po ang tema ng Nutrition Month ngayong taon at bakit po? Or ano po yung kahalagahan ng ating pagdiriwang dito sa ating bayan ito? Okay. So, ngayong July 2025 ay magse-celebrate po tayo ng ika-51st Nutrition Month, no? So, ang theme po natin ay Food and Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. So, every year po, ginagawa po natin ang pag-celebrate po ng Nutrition Month base po sa Presidential Decree 491, no? Para makapag-create po tayo ng greater awareness po on proper nutrition among Filipinos. Ayan. So, nasa batas po na dapat every month ng July tayo ay nagsiselebrate ng nutrition. Ayan. Ma'am, ano-ano po ang mga aktibidad na inihanda po na inyong tanggapan at aabangan ng ating, na dapat abangan po ng ating mga kababayan? Okay. On July 7 po, ang ating kick-off. No? By 7 a.m., mag-start po ang ating parade from Rotonda Circle hanggang Brooks Point Event Center po. Meron po tayong float competition on that day at magkakaroon din po tayo ng slogan making contest. Okay? On July 14 po, magkakaroon tayo ng Experience, Crafting Happiness in a Snack. Ito po ay cooking contest among high school students po. 8 a.m. sa Octagon Covered Court po. On July 16 po, magkakaroon tayo ng mass blood donation 8 a.m. to 3 p.m. sa Poblacion District 2 po. On July 21 naman po, magkakaroon tayo ng quiz po para sa mga elementary students po, 8 a.m. sa Octagon din po. Ayan. Ma'am, sino-sino yung mga kasapi or mga kasama or yung mga lumahok dito, ma'am, sa mga program na ito? Mga elementary students po, nag-top po tayo sa iba't ibang barangay. High school students din po, nag-top din tayo sa iba't ibang barangay. At yung sa Nutri-Float po natin, barangay din po yung mga participants natin. Ayan. Ako, mga kababayan, napakaganda nito dahil last time ito din po yung mga program, although mayroon pong ilang pagbabago po sa mga programa at lalo pa nilang mas pinaganda at mas I think ito po ay mayroong kalakip na premyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For our Nutri-Float competition, ang ating first place po, 60,000. Second place, 50,000. Third place, 40,000. Ang consolation po natin ay 20,000. Ayan. So, congratulations po sa mga nakilahok at of course sa mga nanalo. Sa kasalukuyan, ano-ano naman po ang sa tingin niyo po ang mga issues, suliranan sa nutrition po
at ang mga pangunahing kinakaharap ng ating komunidad at ano po ang mga interventions na ginagawa ng LGU para po may address ang problema natin sa malnutrition. Okay, so ayan po, nabanggit niyo po ang malnutrition, no? Ang problema po talaga ng bayan ng Brooks Point, meron po tayong tinatawag na OPT Plus, no? Kung saan nagkakandak po tayo ng kinukuha natin yung timbang at height ng mga bata every first quarter of the year para ma-identify po natin ang kanilang nutritional status gamit po ang tatlong indicators, no? So, ang nakita po nating problema, gaya ng sinabi mo, malnutrition. Pag sinabi po nating malnutrition, usually kasi, ang iniisip ng mga tao, malnutrition, laging kulang, no? Ay, pag nakakita tayo ng batang payat, anong sinasabi natin? Ay, malnourished yung batang yan, no? Pero pag i-clear po natin, pag sinabi po nating malnutrition, pwede itong mababa, pwede itong kulang, or pwede itong sobra, no? Sa bayan ng Brooks po, meron tayo, yun nga po, malnutrition, unahin po natin undernutrition. Ano po yung nakita nating undernutrition? Meron tatlong forms po na present dito sa atin sa bayan ng Brooks Point. Una po, underweight. Ano yung underweight? Kulang yung timbang ng bata para sa kanyang edad. Pangalawa po, stunting. Kulang yung height ng bata para sa kanyang edad. At ang pangatlo po, kulang yung timbang ng bata para sa kanyang taas. So yun po, yung sa undernutrition. Ang overnutrition naman po, meron tayong overweight and obesity. Although insignificant pa po yung number, ang problema lang po, ang trend po ay increasing. So medyo tinututukan na rin po natin yung overnutrition among 0 to 59 months old na bata. Ayan. Nako, parang mapapaaray ako doon, ma'am, doon sa overnutrition or obesity. Ma'am, pag sinabing obesity, paano ba natin ito masasabing obese na yung isang bata? Meron po siyang computation kasi. So, naka-standards po yun. Doon po natin makikita kung obese na. Ibig sabihin, pag sinabi natin obese, sobra-sobra yung katabaan. No? In layman's term, ganun po yung term natin. Sobra-sobrang katabaan, obesity. Ayan. Pwede ba kayong magbigay ng ilang tips para mapanatili yung magandang kalusugan or ma-maintain po, hindi ma-obese and of course hindi ma-underweight? Okay, so tandaan lang po natin, dapat lagi tayong kumakain ng wasto, tama, no? At sapat. Ano po ba yung pagkain ng wasto at sapat, no? Pag kumakain tayo, lagi lang po nating tatandaan na tatlong bagay. Movaba. Ano yung movaba? Moderation. Ibig sabihin, tamang dami. Hindi onte, hindi madami. No? Pangalawa po, variety. Alam naman po natin, parang elementary pa lang tayo, no? Lagi na nating naririnig yung tatlong pangkat ng pagkain. 3 basic food groups. Go, grow, and glow. So, dapat po, every time nakakain tayo, nandoon lagi yung tatlong pangkat ng pagkain. At ang pangatlo po, dapat balanse. Balance. Lagi po, tama yung hatian. Halimbawa po, pag sinabi ko na dapat mas marami yung kanin compare sa grow foods, yung ganun po. Pero yung dami niya, hindi naman ibig sabihin, makukonsume yung buong plato. So, kung naalala niyo po, yung pinakita ko last time, yung pinggang Pinoy natin, dapat nasusunod po natin yon. Yung hatian doon lagi. No? Hindi po hating kapatid, mas marami sa dalok. Pag panganay, mas marami. Biro lang po. Movaba mga kababayan, ano po, lagi nating tandaan yan. At napakahalaga po na tama po ang ating pagkain upang magkaroon tayo ng tamang nutrisyon, ano po, at tamang kalusugan. Ayan. At syempre, alam natin, pagka-obese, kalimitan, ito ma'am yung mga nagiging cause din ng mga sakit na may teeth, ano, mga diabetes. Yes, ma'am. Pag tayo overweight, mas malaki po yung chance natin magkaroon ng mga non-communicable diseases. Ayan. No? Katulad po ng binanggit nyo, diabetes, heart problem, at mga certain types po ng cancer. Ayan, ako. And of course, mga kababayan, maganda na bata pa lamang po ay na-exercise na itong tamang diet dahil madadala ito pagka nagkaedad na po, ano? Yes, ma'am. At speaking of exercise, lagi po nating tandaan na hindi lang dapat proper diet, no? Magkapatid po, ang proper diet at ang exercise. So, dapat po nakakapag-exercise tayo 30 minutes to 1 hour in a day.
Ayan. So, napakaganda na ng ating kalsada. Maraming nag-walking ngayon. In-invite natin yung ating mga kababayan, na dagdagan pa yung konting sipag. Yes po. Opo, para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. Hi, thank you ma'am. Sa napaka-informative na kasagutan, and bilang Municipal Nutrition Action Officer, ang inyong simpleng payo para sa bawat pamilyang taga Brooks Point pagdating po sa pagkain at kalusugan. Although medyo napahapyawan ko na kanina mo, pero syempre alam ko meron pa kayong masasabi at sige. Okay, so base na lang sa theme, since napahapyawan na natin to kanina, yung sa theme natin, lagi po nating tandaan, na yung food security ay nag-start sa bahay. So dapat po, sa ating mga tahanan, meron tayong mga kitchen garden. Ano ba yung, pag sinabi natin kitchen garden, ano ba to? Ito po yung tinatawag lang natin dati na vegetable garden, medyo pinaganda lang natin. Kitchen garden tayo ngayon. So ano po ba yung magandang dulot ng kitchen garden, Siyempre po, una, makakatipid tayo. Hindi na natin kailangan bumili. Yes. At sigurado tayo na organic yung kinakain natin. Tama. Tapos po, pag gumagawa tayo ng kitchen garden, pwede rin po nating maging bonding to ng pamilya natin, At syempre po, nakakapag-exercise tayo kapag tayo ay nagtatanim. Yung nutrient loss po, kapag may kitchen garden tayo, mas minimal. Kasi dito lang sa bakuran natin, diretso agad sa ating mga cooking pots. So, better po talaga na meron tayong kitchen garden. Ayan. Ang ganda, kitchen garden. Ang ganda ng bagong term, ma'am. Pa-cute. Dati backyard. Opo, pa-cute. Dati backyard gardening. Yes. Ngayon, kitchen garden. Ay, palalawakin ko pa yung aking kitchen garden sa bahay. Taray daw. Ang taray. Ayan. Nako, napakabilis po ng oras, ma'am. Sa bilang panghuli po, ano po ang mga mensahe baka po meron po another message or karagdagan po para po sa ating mga kababayan kaugnay po ng selebrasyong ito at pangkalahatang layunin para sa nutrisyon. Nasa inyo po yung pagkakataon. Okay. Ang pangkalahatang layunin, siguro, ang aim po natin, kagaya ng mandate ng ating office, ay mapaganda po ang kalagayang pangnutrisyon ng ating mga kababayan dito sa Brooks, So, sa amin po, sa ating opisina, simula first 1,000 days po, ano ba yung first 1,000 days? Simula pagbubuntis pa lang, ay inaalagaan na po namin, Kapag ang mga buntis po ay undernourished, nagkakaroon po tayo ng dietary supplementation program. Sinasabi nga po natin na ang nutrisyon ay from womb to tomb. So, importante po na naaalagaan natin ang kalusugan mula bata hanggang pagtanda. Ayan, ako, maraming salamat, Ma'am Lorraine. Alam ko mga kababayan, marami po tayong napulot sa sinabi po ng ating mahal na panauhin ngayong umaga. At nakakatuwa. Gusto ko siyang interviewin po palagi kasi talagang pati ako din marami akong natututunan at nai-inspired po ako. Dahil nakikita naman natin maging sa kanyang personality na talaga yung nutrition and yung tamang diet ay nakikita po sa ating magandang panauhin. Ma'am, once again, thank you. Thank you. Opo, I hope na hindi po ito ang huli. Yes. And mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat sa segment po ng Talakayang Bayan. At babalik po ang ating programa pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.